What can I do for you? Can you sit for a while? Mahinahong pag-uumpisa ni Mrs. Tolentino na tila nabubwisit sa nangyari kanina. Ma'am, it's all about the scene in the garden. Please ma'am, patawarin niyo na lang si Shaira. Ako na lang ang aako sa lahat. Nagsusumamong pahayag ni Jeff. Matama namang tumitig si Mrs. Tolentino na ikinainis ni Jeff. Ayaw pa naman ni Jeff na tinatapunan siya ng ganoong sulyap. Na kung makatitig ay nang iinsulto. Masanay siya sa mga titig na nangaakit na mga kababaihan. But not like this. Tila papatayin siya sa kinauupuan. Pero hindi na niya mababawi ang nasabi. Gagawin niyang lahat-lahat for Shaira. Makasama lang niya ito buong taon ng high school life niya. Bigla itong tinapik ni Mrs. Tolentino sa kanyang pisngi. At tumawa ng napakalakas. Tila kulog na dumadagong. Napatigil lang ito sa pagtawa na mapag-alamang nakatingin na ang lahat ng co-teacher nito. So Mr. Chan, lahat pala ay gagawin mo para kay Shaira. Kahit pababain mo na ang pride mo? Okay. Aalisin ko na ang suspension ko sa inyong dalawa. Papayagan ko na rin kayong mamasyal at pumitas ng mga rosas. I-promise mo lang, Mr. Chan, nababantayan nyo at bibigyan ng kulay ang hardin. Kasi one of these days ay bigla akong magre-retiro. Why ma'am? Hindi pa naman kayo masyadong matanda. Mabilis na tanong ni Jeff na halata namang nagulat. Kasi iho, sinusundo na ako ng mga anak ko sa Amerika to migrate for the sake of my family. Pumayag na ako kaya sana Mr. Chan ay alagaan mo ang garden. Ikaw ang pagbibigyan ko ng napakahalagang susi. Sana for the following days ay mapasagot mo si Miss Shaira. Sa first date nyo ay doon mo siya yayain, ha? Nang maibigay ni Mrs. Tolentino ang susi ay mabilis siyang nagtungo sa kanyang classroom. Bukod sa uwian ay tiyak niyang wala nang natitirang estudyante sa silid-aralan. Ngunit napangiti siya nang makita si Shaira sa gilid ng bintana at nakadungaw roon habang hawak ang rosas na bigay niya rito. Masuyo niya itong niyakap mula sa likuran. Solved na ang problema, Shaira. Pwede na tayong mamasyal at mamitas ng kahit ilan dahil ipinagkatiwala na ni Mrs. Tolentino ang espesyal niyang hardin sa atin. Tutulak na kasi siya Amerika. Pero kahit biglaan ay happy naman ako for both of us. Pasaring ni Jeff kay Shaira nang mapagtantong hindi ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Humarap ito at masuyo siyang dinampian sa pisngi ng halik na ikinagulat naman ni Jeff. What's that for? Para saan yun? Tanong ni Jeff na halata namang nagulat. At namumula dahil sa katuwaan. Wala lang. Thank you, kiss lang. Salamat ha. Mahal na mahal mo talaga ako. At blessing ka sa akin. Hayaan mo at masusuklian din kita sa lahat ng goodness mo sa akin. Matamis nitong pahayag. Masusuklian mo lang ako kapag sinagot mo na ako ng matamis mong oo. Malambing na pahayag nito kay Shaira. Darating tayo riyan, Jeff. Wait ka lang. Maagap na sagot ni Shaira sa manliligaw. Sinabi mo yan ha? Paniniyak ni Jeff habang hinahawakan ito ang palad ng dalaga. Damang-dama pa rin ni Jeff ang pag-ibig na nilikha ni Shaira sa dibdib niya hanggang sa makauwi ito. Ilang araw ang nagdaan at parang nasa paraiso noon si Jeff dahil na rin kay Shaira. Nasa loob na sila noon ng kantin at panay ang order ni Jeff ng mamahaling pagkain para sa kanilang dalawa ni Shaira. Kagagaling lang nila sa isang mall kung saan sila nag-shopping ng kakambal niya. Jeff, napakarami yata ng in-order mo. Masyado ka yatang gumagasta. Paninita ni Shaira sa manliligaw. Sa umpisa pa lang yan. Hindi mo pa nga ako nobyo kaya asahan mong parati tayong magsha-shopping at kakain. Mayabang na pahayag ni Jeff sa nililigawan. Talaga? Napaka-sweet mo talaga. Sabay subo ni Shaira sa kanya ng isang kutsarang salad. Akala ni Shanley noon ay magiging maayos at seseryosohin ni Shaira si Jeff. Pagkatapos ng lahat na naging effort ng binata. Pero yun palang magbibigay sa kanya ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ilang minuto na siyang naghihintay sa kanyang date na si Shaira sa dati nilang tagpuan, sa house garden na ibinilin sa kanya ni Mrs. Tolentino. Dahil sa sobrang pagkainip ay ipinasya nitong sindihan ng mga nakahilerang kandila sa buong paligid ng house garden para hindi na nito madaliin ang pagsindi mamaya. Ilang minuto pang nagdaan ay wala pa ring Shaira. Hanggang isang oras pang nagdaan ay hindi na niya maiwasan ang hindi mapakali sa mga tagpong yon. Kanina habang inaaya niya si Shaira sa kanilang silid-aralan, ay napansin na nito ang tila hindi mapakaling dalaga
Napanayan lingon sa relos na parang may inaabangan. Dahil sa mga ganoong kilos ni Shaira ay hindi tuloy magawang sabihin ni Jeff sa dalaga na gusto niya itong yayaing mag-date sa isang romantic at dissenting dating place. Tahimik na lang siyang umupo sa tabi ni Shaira. Bakit, Jeff? May sasabihin ka ba? Takang tanong ni Shaira kay Jeff. Pwede ba kitang yayaing makipag-date sa house garden at 7 in the evening after school? Pagbubukas ng topic ni Jeff, namagitan tuloy sa kanilang dalawang katahimikan. Maagap siyang nagtanong kung bakit hindi ito makasagot. What's the matter, Shaira? Hindi mo ba tatanggapin ang invitation ko sa'yo? Minsan lang ako magyaya ng seryosohan. At ako ang mismong nagyaya sa'yo ngayon for the special date. Isa ako sa mga heartthrob ng campus natin. Iisnabin mo lang ba ang invitation ko sa'yo? Susog ni Jeff kay Shaira. Nakinindatan pa ito. Hindi ko idinadaw ng invitation mo sa akin, Jeff. Parati ko nga tinanggap lahat ng alok mo sa akin na kumain tayo at mamasyal. Hindi ba? Pero sa invitation mong yan ay hindi ko yata pwedeng tanggapin. Why not? Anong dahilan at hindi ka makararating? Naghinanakit na tanong ni Jeff. Mabilis na bumaling ang mga mata ni Shaira sa isang sulok bago nagsalita. Kasi sabi ni Mama sa akin ay may pupuntahan kami tonight. Pero pipilitin kong dumating, Jeff. Basta ihanda mo lang ang sarili mo. Bakit? Sasagutin mo na ba ako? As in, maririnig ko na sa iyong matamis mong oo? Nagagalak na sa wata ni Jeff. Natapos ang usapan nila nang magsimulang tumunog ang bell para sa uwian. Hanggang sa dumating nga ang mga oras ng paghihintay niya sa special date niya. Pero 10:00 na ng hating gabi wala pa ring Shaira ang dumarating. Nainip na tuloy si Jeff sa mga nangyayari at nagmumura. Ano ba to? Lokohan na ba to? Alam naman ni Shaira na ayaw kong pinaghihintay. Ang tagal. Asan ka na ba, Shaira? Mura ni Jeff sa kanyang cellphone habang pilit na tinatawagan ng dalaga. Ngunit out of reach ito. Imbes na magmura ulit ay napabuntong hininga na lang si Jeff. Muli siyang nagdial ng number at pilit tinatawagan ni Jeff si Shaira. Please answer the phone, Shaira. I miss you. Bulong ni Jeff sa cellphone nito. Napangiti na lang si Jeff nang may humintong taxi sa kanyang harapan. Tumayo na siya para pagbuksan ng pinto ang tao sa taxi. Pero natigilan na lang si Jeff. At bigla siyang binundol ng kaba sa kanyang dibdib. Nang hindi si Shaira ang bumaba ng taxi, kundi si Chanley. Pagkaalis ng taxi ay tuluyang lumingon si Chanley. Naglakad ito palapit sa binata. Magandang gabi, Jeff. Ipagpatawad mo pero hindi na makakarating si Shaira sa inyong date. Ako nga pala si Chanley, kakambal ni Shaira. Kung may gusto ka pang malaman tungkol sa hindi pagdating ni Shaira ay basahin mo na lang tong sulat niya sa'yo. Malambing na tugon ni Chanley sa binata. Sa unang pagkakita pa lamang ni Chanley dito ay nagkagusto na siya rito. Agad namang hinablot ni Jeff ang sulat sa palad ng dalaga at dahan-dahang binuksan. Umpisa pa lang sa mensahe ni Shaira ay parang nagkasugat-sugat na ang puso ni Jeff. Sa sobrang sama ng loob na nadarama niya mula sa sulat kamay ng dalaga. Nang matapos ni Jeff ang sulat ay agad ang pag-agos ng masaganang luha nito. Bakit, Shaira? Bakit mo to nagawa? Pahagulgol na turan ni Jeff. Kasabay ng pagpatak ulit ng kanyang mga luha. Wala na siyang pakialam kung anong isipin ng kakambal ni Shaira sa pinagagawa niya. Basta mailabas lang ang sobrang sama ng loob niya kay Shaira. Habang pinagmamasdan ni Chanley ang anyo ng binatang nasa harap niya, ay hindi nito maitago ang labis na paghanga. Minahal mo talaga siya, Shaira, ano, Jeff? Pero ang katotohanan ay hindi maikukubli kailanman. Mas mainam ngayon, habang maaga pa, ay malaman mo na ang totoo. Hindi mo masisisi si Shaira, Jeff. Kahit konti ay napamahal ka na sa kanya. Kung sa bagay, nasa iyo na ang lahat ng gusto ng isang babae. Singit ni Chanley sa binata para pagaanin kahit na kaunti ang kalooban ng binata. Tumayo na si Chanley at mataman siyang tinitigan. Bago umalis ay nag-iwan pa ito ng mga huling salita. Ipagpatawad mo sana kung nabigyan ka ni Shaira ng sugat sa iyong puso. Marami pa namang mas nakahihigit sa kakambal ko, hindi ba? Pero sana ay magawa mong kalimutan siya. Move on. Mahal ka naman ng kakambal ko kahit meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya. Pakli ni Chanley, bago humakbang sa lugar kung saan tumatangi si Jeff. Ilang sandali lang ang lumipas ay nagwala na si Jeff. Inawat siya ng 2 lalaki pero walang nagawa ang mga ito.
Dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ni Jeff, ay nagawa niyang ilayo ang mga taong humahawak sa mga braso niya. Inilabas sa bulsa ang susi ng kotse at mabilis na pinaandar yon. Habang tumatagal ang pagpapatakbo ng kotse niya ay bumibilis din ang tensyon na namumuo sa kaloob-looban ni Jeff. Hanggang sa hindi na nailagan ni Jeff ang posting nakatirik sa may gilid ng kalsada at magdilim ang buo niyang paligid. Nagising na lang si Jeff dahil sa isang kaluskos na kanyang narinig mula sa gilid ng kama ng kanyang kinahihigaan. Nasaan ba ako at anong? Pilit na bigkas ni Jeff habang sinasapo ang bandage na nakapulupot sa kanyang noo. Kamusta ka na pare? Meron bang masakit sa'yo? Tanong ni Andy kay Jeff. Ano bang nangyari at ganyan ang inabot mo? Tanong naman ni Drysen kapag daka. Mataman lang tumitig si Jeff sa kanila at mabilis na iniwas ang kanyang kasagutan. Pre, mga kaibigan mo kami. Kung ano ang isa ay ganoon din ang lahat. One for all for one, right? We're here as one of your closest friends. Pilit na untag ni Andy kay Jeff. Tumingin ng pagkaasim-asim si Jeff sa dalawa. At saka sumungaw sa kanyang mga labi ang mga salitang yon. Wala kayong maitutulong sa problema ko. Bigkas ni Jeff na tila may bikig sa lalamunan. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Andy habang si Jeff ay nag-uumpisa ng umiyak sa harapan ng dalawa. Dahil sa kadahilanang yon, ay maingat nilang tinapik at inalo ito. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Pilit na tanong ni Drysen bilang leader sa tatlo. Shaira, ba't mo yun nagawa? Bulong ni Jeff habang pinapahid ang sariling luha. Why? Tungkol ba kay Shaira? May nagawa ba siyang mali? Tanong ni Andy habang nakakunot noo ito. Mataman silang tinitigan ni Jeff at saka inilabas ang isang sobre kung saan naglalaman ng mga kasagutan. Kung saan nakapaloob roon ang sagot sa aming mga katanungan. Jeff, alam ko habang binabasa mo ang sulat na to ay marami pa sigurong mga katanungan ng pilit na ibinubulong ng iyong isip. Siguro hindi mo ako mapapatawad sa mga nagawa kong kasalanan na ngayon mo lang malalaman. Una sa lahat, ang hindi ko pagsipot sa usapan natin ngayong gabi. Ikalawa, ang mga nangyari at narinig mo mula sa akin na hindi naman totoo. Mapapatawad mo ba ako sa mga nagawa kong kasalanan? Kung malalaman mong lahat na nangyari sa atin ay walang patutunguhan at puro balat kayo lamang? Hanggang dito na lang ang lahat, Jeff. Kahit sabihin mong manggagamit lang ako at sinamantala ko lang ang kapangyarihan mo, ay hindi mo ako masisisi. Dahil isa lang akong tao na nangangailangan. Patawad dahil hindi ako nakapagpaalam sa iyo ng harapan. Patawarin mo rin ako dahil pinaasa pa kita sa puntong ito na wala naman talagang patutunguhan. Oo, kasalanan ko ang lahat. Siguro labis-labis na ang sugat at hapdi na nararamdaman mo. Pero ang totoo ay may iba na akong nobyo. Hindi siya katulad mo. Mahirap lang siya at walang maipagmamalaki sa'yo ni Katiting. Pero siya ang unang bumihag sa puso ko. Mahal ko siya. Pero minahal pa rin kita kahit imposibleng may patutunguhan itong maling relasyong ito. Siya pa rin ang napili ko dahil hindi siya iba sa akin. Pero ikaw ang layo natin sa isa't isa. Napakalayo. Muli ay patawarin mo sana ako. Sana meron pang ibang magpapatibok ng puso mo. Hindi sa tulad kong napaglaruan lang ang puso mo. Patawad. Shaira. Nabigla kami sa mga nalaman namin mula sa sulat na ibinigay sa amin ni Jeff. Naging mabilis ang buong pangyayari. Hindi man lang kami makatulong sa best friend namin. Patuloy pa rin siyang tumatangis habang nakayuko sa aming harapan. Move on pare. Marami pa namang sambit ni Andy. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin nang tingnan siya ni Jeff ng pagkapait-pait at saka minura siya ng ilang beses. Wala nang babaeng hihigit pa kay Shaira. Siya ang first love ko. Ibinigay ko naman lahat-lahat pero bakit? Ano pa bang kulang sa isang katulad ko? Porke mahirap lang siya at ako ay mayaman. Hindi na kami agad pwede. Pasigaw na himutok ni Jeff habang pilit na inilalabas ang lahat ng luha niya. Marami nga kaming pera pero ito na lang parati ang dahilan ng paghihirap ko. Bakit Shaira? Bakit mo ko niloko? Bulong ni Jeff habang itinatakip sa mukha nito ang unan at tila batang inilalabas ang sama ng loob. Bigla na lang lumukob sa kwartong yun ng katahimikan at napalitan yun ng lungkot. Maya-maya ay nagbalik ang dating Jeff na hindi na nagdaramdam at tumatangis. Ngunit sa unti-unti pagdilat ng kanyang mga malamlam na mata
ay kaparis niyo ng bagong Jeff na handang gumanti sa nadungisang dangal, na hanggang sa mga oras na yun ay isang matigas at walang awang Jeff. Siya ang dahilan at nag-umpisa ng hangarin ni na Drysen upang mabuhay sa mundong ito na baon ng puot at walang kapatawarang hinanakit. Isang gabi habang nagiinuman sila sa tabi ng pool ni na Jeff, ay bigla na lamang humalakhak ito na agad namang ipinagtaka ni na Andy. "Why pare? What's the good news?" Tanong ni Drysen habang nilalaro ang malaking ice. "Wala. Hindi naman importanteng malaman nyo pa ito. Saka wala naman kayong magagawa oras na malaman nyo ang pinagkakaabalahan ko last week, hindi ba?" Patuyang sagot sa amin ni Jeff habang lumalagok sa hawak niyang baso ng alak. "Ikaw pare, may pasikre-sikreto ka nang nalalaman? Unfair na yan." Untag ni Andy kay Jeff. Tumingin ng makahulugan si Jeff sa dalawa at maya-maya ay masaya nitong pinagmasdan ng ice na nasa loob ng basong nilalagok niya. Nawala na kasing problema ko tungkol kay Shaira at saka sa boyfriend niya. Walang ano-anong pagbubukas ng topic ni Jeff. "Anong ginawa mo pare? Huwag mong sabihin." Himutok na banggit ni Andy kay Jeff na alam na yata kung anong klaseng katarantaduhan ang pinagagawa ni Jeff kamakailan. "Simple lang. Pinatanggal ko lang ang papa niya sa trabaho at ang exciting doon ay hindi na ito makakapasok ng ibang trabaho. Inalis ko ang license niya at the same time ganoon din sa mama niya. Ang boyfriend naman niyang gago ay napagbintangan lang naman na drug user dahil na rin sa akin. Mabubulok na sa kulungan ng lalaking yon." Nakangising sambit ni Jeff sa aming dalawa na walang nagawa kundi mapaawang ang mga labi. "Kamusta si Shaira?" Tanong ni Drysen na tila may bikig sa lalamunan. Napangiti si Jeff na tila demonyong nagdidiwang. "Nabaliw dahil sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. Ilang araw kasing nakalipas ay natagpo ang patay ang boyfriend niya sa selda. Nagtamo raw ito ng sugat sa leeg at sa tingin naman ng mga pulis ay sinakal ito. Kaya siguro sa bilis ng mga pangyayari hindi niya nakayanan. Tumigil na rin sa pag-aaral si Chanli. Pero nung nakaraang araw ay nagpunta siya rito para humingi ng tulong para sa kapatid niyang baliw. Ngunit hindi ako nag-atubiling magbigay. Tama ng isang beses na nagpauto ako." Masayang pagbabalita nito kina Andy.